hinahon sa lahat. Hinahon. Dahil sa nangyayari, gusto mo na lang ay uminom. Pero Friday ngayon and we have no plans of drinking light. Isang tagay muna sa Afternoon Delight. Para tayong kulay lupa. Pansin ko na naman. TGIF or Salamat Jesus at Biyernes ulit. Yan nga ang sabi nila. No? Ano bang plano mo sa weekend? Ako, ihahanap kita na mag-aayos ng aircon. Medyo ano eh. Baka meron tayong viewers. Oo nga. Kano budget mo? Eh, next time na natin pag-usapan. Sige, pwede kayo mag-send ng recommendations. Nananawagan po si Dimustan. Okay lang. O sige. Kung libre, pwede rin. Ha? Kung libre, pwede rin. Willing naman ako magbayad. O, baka sabihin nila, di ba? Sabi, nanghahanap pa ng libre. Namumulis. Hindi, please do let us know sa comment section kung ano po ang plano nyo. Kung kayo ba ay may mga labas, may mga gala or plano magpahinga. Ingat-ingat lang din po sa weather. Bantayan natin yan throughout the show dahil makulimlim. Kitang-kita sa labas. Marami tayong kababayan nga na inuulan. Kasi malamang hindi tayo, of course, hindi tayo affected dito, pero doon sa bandang Kabisayaan at sa northern part ng Mindanao. Kahit sabi mo tropical depression, itong si Basyang, abay nagpaparamdam. And we will get more updates on that later on. Pero ngayon po ay, again, umpisahan na natin ang balitaan. In weather, Basyang has weakened into a tropical depression. As mentioned, it was last spotted over the coastal waters of Anda, Bohol, with winds of 55 kilometers per hour and gustiness of up to 70 kph. Basyang's center is forecast to pass close to or make landfall over Bohol and southern portions of Cebu and Negros Oriental. It may pass close over the southern portion of Panay Island tomorrow afternoon or evening. Meantime, signal number 1 remains raised over parts of the country. Meantime, Basyang has left Mindanao, but its effects can still be felt. And here's the story. Several houses along the shoreline in Barangay Poblacion, Caguait, Surigao del Sur were washed away. Water levels rose due to non-stop rains brought by tropical storm Basyang earlier today. In the town of Cantilan, muddy flood water surged into homes in Barangay Cabasan, forcing residents to use ropes to evacuate safely. Meanwhile, in Hinatuan, more than 700 residents from 5 island barangays were evacuated due to the threat of storm. They have received initial assistance from the local government, including food packs. In Surigao City, an acacia tree fell along Amat Street on Thursday afternoon following heavy rains and strong winds. 3 parked vehicles were damaged, but no injuries were reported. In Rosario, Agusan del Sur, residents were also evacuated as flood waters rose to nearly waist deep and began entering homes due to the storm. In El Salvador City, several houses were hit by falling coconut trees due to strong winds and continuous rain. One resident was injured while clearing operations were immediately conducted by the local government. In Ginoog City, Philippine Red Cross personnel evacuated residents due to persistent rains since morning. In the town of Lagunlong, more than 100 residents were also evacuated and provided with food and other relief items by the local government. A total of 22 towns in Misamis Oriental have suspended classes due to tropical storm Basyang. In Malaybay City, Bukidnon, students were already in school when class suspension were declared. Some students went to nearby malls instead of returning home. In Caraga, Davao Oriental, strong winds caused coconut trees to sway violently as the storm continued to affect the area. Kapatid Mobile Journal Ivan Tarinque, We Orbo News. Weather conditions in Surigao del Sur have improved following the onslaught of tropical depression Basyang. And for the latest, we have our News 5 correspondent in Mindanao, Bril Montalvo. Bril, where exactly are you now and what is the current situation there? Yes, Lord, andito nga tayo ngayon sa Butuan City, Agusan del Norte. At galing nga tayo doon sa Surigao del Sur, kung saan yung pag-alis natin doon ay bumuti na ang panahon at lumabas na si Haring Araw, at maging dito ngayon sa Butuan City, Agusan del Norte ay napakainit na ng panahon. Napakalayo ng sitwasyon kahapon na buong magdamag
na umulan. At binisita nga natin, Lord, kaninang umaga itong lugar sa Surigao del Sur kung saan naglandfall nga kagabi, pasado alas 11, ito nga bagyong Basyang doon sa Bayabas sa Surigao del Sur at maraming mga evacuees doon na mga residente ng lugar ang inilagay doon sa mga evacuation center dahil nga sa banta ng bagyong Basyang. Nasa higit 400 residents ang apektado nga ng pananalasa ni bagyong Basyang doon sa Surigao del Sur at ilan din sa mga kabahayan doon, particular doon sa Bayabas kung saan naglandfall itong bagyong Basyang ay nilamon ng alon ng tubig dagat, Lord, dahil sa lakas ng current ng tubig at tuloy-tuloy na pag-ulan kahapon at napakalakas na hangin at may mga lugar din na naglandslide doon nga sa Surigao del Sur at kanina naabutan natin na nagsagawa ng clearing operation sa mga kalsada ang ilang local government unit doon nga sa Surigao del Sur at so far sa ngayon, Lord, okay na ang weather dito sa Mindanao. Lord? Alright. May mga ilang barangay daw dyan first time binaha sa kasaysayan. Tama ka nga dyan, Lord. Nakausap natin kanina itong mga residente doon sa Tandag, sa Bayabas, ito nga sa Surigao del Sur. At sabi nila, hindi na inaasahan na mababahain itong kanilang lugar kasi for the longest time, dinadaanan ng bagyo ang kanilang mga barangay. Hindi naman na binabaha. At sa hapon na ay nagulat sila ng binaha ang kanilang barangay. Dinala ng mga residente, Lord, dito sa Surigao del Sur dahil sa climate change at maging sa pagsira ng mga kalikasan, especially ay napakaraming mining dito sa Surigao del Sur, Lord. Okay, so, kumusta kaya ang supply ng kuryente at tubig dyan? At Bril, kung nabanggit mo kanina na yung inalon daw mula sa dagat, so ang sabi daw kasi, hindi kasing lakas yung magiging hangin, kundi ulan ang maraming dala nito. So, malalaki ba yung mga alon? Ibig sabihin, may puwersa yung mga hangin. Ano, Bril? Yes, Lord, kanina ay binisita natin ang ilang coastal area dito nga sa Surigao del Sur. At nakita natin ang napakalakas na hampas ng alon. Parang nanggagalinti ito ng mga alon sa karagatan dito nga sa coastal area ng Surigao del Sur. At medyo napakalakas din ng hangin. Although wala na yung bagyo dito na nalalasa kasi nga mainit na yung panahon, pero nananatili pa rin yung malakas na hangin at malakas din na hampas ng alon sa coastal area dito sa Surigao del Sur at ibang lugar dito sa Mindanao. At doon naman sa kuryente, Lord, supply ng kuryente at tubig sa hapon sa kasagsagan ng pananalasang nitong si Bagyong Basyang ay biglang mawala ang supply ng kuryente at maging linya ng komunikasyon at itong ang supply ng tubig. At gusto yun, Lord, kaninang madaling araw ay bumalik naman agad sa mga bayan dito sa Surigao del Sur ang linya ng kuryente, komunikasyon at supply ng tubig. May ilan na din mga residente ang wala pa rin tubig, kuryente at linya ng komunikasyon. Ilan na lang sila, Lord. Majority sa lugar dito ay bumalik na yung supply ng kuryente at tubig at linya ng komunikasyon, Lord. Okay, Bril, ano naman yung update mo dun sa landslide na naganap dun sa Cagayan de Oro? Alam mo, dininis kahapon sa kasagsagan ng malakas na ulan at gusto ng hangin sa pagkakata ni Bagyong Basyang ay isang hindi inaasahang landslide ang nangyari sa barangay Agusan sa Cagayan de Oro City kung saan isang bahay ang natabunan at may mga pamilya ito. Patay ito nga mag-asawa at kanilang dalawang minor de edad na mga anak. At kinumpirma din ito ng Office of Civil Defense 10 na 4 ang namatay sa nangyaring landslide sa barangay Agusan, Cagayan de Oro City sa gabi.
Oo. Bril, alam natin na malayo-layo, ano, pero yung mga dinaanan mo ba dyan, naalala mo ba nung last na nagkaroon ng major na bagyo dyan, ano? Ayos na ba yung mga daan na yun? At may mga, alam ka ba o nabalitaan ng mga daan na affected? Lord, kahapon nga ay galing tayo doon sa Quezon City at sa Cagayan de Oro City. Nung pag-alis natin na doon kagabi, Lord, papunta nga tayo dito sa Surigao del Sur kung saan naglandfall itong sibat yung basyang ay napakalakas ng ulan. May mga binaha na mga kalsada doon sa Misamis Oriental, Agusan del Sur, or Agusan del Norte. At so far, ngayon, okay naman, pasal naman lahat ng mga daan dito sa Northern Mindanao at maging dito sa Southern Mindanao part, Lord. Okay. Bril, yung mga residente naman, you said kanina, no, mga 400 residents ang apektado. Anong klaseng tulong ngayon ang ipinapaabot sa kanila ng mga LGU at ano ba yung hinihingi din nila personally sa mga nakausap mo? Alam mo rin, itong 400 affected residents, isang bayan lang ito, itong sa Bayabas, sa Surigao del Sur, kung saan naglandfall nga ang bagyong basyang kagabi. At as a whole, dito sa Surigao del Sur ay higit 1,000 residente ang affected from different parts nga dito sa Surigao del Sur. At nakausap natin itong mga residente, especially yung mga nawala ng bahay, yung nilamon ng alon sa tabing dagat ng kanilang bahay. Nananawagan sila na mabigyan ng relokasyon ng kanilang local government unit para may may matirhan sila pagbalik nila o pag-alis na nitong bagyo. At nakahanda naman ang LGU, nakastanda ang kanilang mga food pack at agad ibinigay doon sa mga affected residents dito nga bagyong basyang Denise. Okay. May mensahe ba mula sa mga opisyal, alam ba, kay VP Sara? Lord, dahil sa kinusunod na kalamidad na dito sa bansa ay naglabas ng video message. Ito nga si Vice President Sara Duterte at isa sa mga mensahe niya ay dapat maging handa at maingat ang mga Pilipino dahil ayon sa disipan ang susi sa kaligtas ng pagiging handa at maingat. At kailangan din maging maingat ng mga Pilipino, magtulungan at manalangin para maiwasan umano ang trahedya. Yan ang bahagi ng mensahe na inilabas ni Vice President Sara Duterte. Alright. Maraming salamat sa iyong ulat ang ating News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Thanks, Bril. In Cebu, residents are also preparing for the possible passage of Tropical Depression Bashang. And for the latest, we have our man in Cebu, Dale Israel. Dale, how's the situation there and have the rains and winds intensified? Hapon, Denise and Lord, we are here in Cebu City where heavy rains were experienced last night due to Typhoon Basha. However, no major incidents were reported. This morning, light to moderate rains and drizzle continue to affect Cebu up until now, this afternoon, while steady rainfall also is being experienced in the southern part of the province. The Ivy Typhoon is expected to make a landfall anytime now. It's the southern portion of Cebu province. Denise. Okay, Dale, alam natin matindi yung sinapit ng Cebu, nitong mga nagdaang bagyo. Kamusta yung paghahanda ng mga LGU para hindi na maulit yung sinapit noong bagyong Tino naman? Tama, Denise. Authorities are now continuously monitoring yung mga major creeks and rivers, including the Mananga River, which has, as of this time, has not yet overflowed. The Mananga River is one of the waterways that caused widespread flooding during Typhoon Tino, where many houses were submerged. In connection with this, 8 buses also from the city government were deployed starting last night to assist stranded passengers in the rain intensified. These buses continue to operate now along the routes in the north and south district of Cebu City to ferry stranded passengers. Denise. Yung level naman ng tubig dyan sa mga ilog, Dale, kamusta? Kausap natin, Lord, si Governor Pamela Paricuato kanina, nagpunta siya sa Mananga River at hindi pa naman ito maapaw.
Ang mga river ngayon ay isa yung malaking ilog dito sa Cebu, sa may Talisay City. Umapaw yung Bagyong Tino at binaha yung maraming bahay sa Talisay City. Ngayon ay hindi pa umapaw yun, pero constant yung monitoring ng mga otoridad dito. Yun din ang Butuanon River doon sa Mandawi City ay minomonitor din ng LGU. So far, it has not yet overflowed din naman, Lord. Dale, maiba lang ako ng konti. A few months ago, nag-report tayo ng mga sinkholes that appear there, di ba? Yan ba, ay, yung mga areas ba na yun ay binabantayan din? Because alam natin, heavy rains could affect those sinkholes as well. Denise, yung sinkholes actually is on the northern portion ng Cebu Island. So, hindi gaano apektado yung mga nakatira malapit sa mga sinkholes. Pero pinomonitor pa rin ito ng Cebu Province, ng Provincial Disaster Management Office, ang mga sinkholes na ito. Ganyan man, malayo ito sa apektado ng Bagyong Basyang. May mga areas na ba, Dale, na nawala ng tubig at kuryente? So far, Lord, ngayon ay wala pa namang mga lugar na nawala ng kuryente dito sa Cebu City at sa southern portion ng Cebu Province. Sa southern Cebu Province naman ay patuloy pa rin ang serbisyo ng kuryente. Abiso lang ng mga utilities that they will manually shut down power in case needed yung during extreme conditions na. So safety reasons like if lalakas yung hangin sa mga lugar ay to turn off kagad nila ang kuryente. So pero wala pa naman tayong mga report dito na mga apektado. Ganon nga, na insidente. Dale, yung preparasyon palagi para sa bagyo ay matagal muna dapat bago yung bagyo. Naalala natin a few months ago, nag-report ka tungkol sa may mga dredging na nangyari sa mga major waterways dyan. Ano? At pagkakaalam mo, ano pa ba yung iba mga preventive measures na ginawa ng gobyerno, halimbawa, Dale? Ang ginagawa ngayon ng Capitol provide na lang sila ng preposition yung mga relief goods, mga relief materials para actually nagpunta doon si Governor Pangela Panicuato at piniposition yung mga relief items doon sa Malboal at sa iba pang mga lungsod doon sa southern Cebu, which is close to the possible landfall area of the typhoon. Ang sabi, nag-monitor din sila ng mga rivers, yung malalaking river dito sa Cebu. Sa Metro Cebu, dalawa lang yung malaking river, ay yung Mananga at Butuanon River doon sa Mandawi at Mananga River doon sa Talisay City. Yun ang constantly minomonitor ngayon ng mga LGU. Bigyan mo lang kami ng idea kung gaano kalakas yung ulan dyan ngayon, Dale, or hangin, if ever. Kagabi, napakalakas ng ulan. Wala medyo hangin. They said na tubig ulan dito. Kagaya nung sa Typhoon Tino. Pero ngayon mas hindi na medyo drizzle na lang, medyo ampon-ampon na lang yung ulan dito sa Cebu City. Pero in-expect na mas malalakas yung ulan dun sa southern portion ng Cebu kung saan tatama yung landfall, sabi ng PDR. Okay. Maraming salamat. Ingat kayo dyan ang ating One News Cebu Desk. Dale Israel. Thanks, Dale. Kaugnay pa rin ng Bagyong Basyang, makakausap po natin ang Pag-asa weather forecaster John Manalo. Sir John, magandang hapon po. Lourdes de Vera po at si Denise. Magandang hapon din po, Sir Lourdes de Vera at saka si Ma'am Denise. At good news po, no? Kasi mas humina pa itong si Bagyong Basyang from tropical storm to tropical depression. At pangalawang beses na po ito na naglandfall kaninang 11 a.m. dito sa Bohol. At yung unang landfall niya ay sa Surigao del Sur. Sa kasalukuyan, ito ay nasa vicinity ng Bilyar, Bohol at may taglay na lakas ng hangin malapit sa sentro na umabot ng 55 km per hour at pagbugso na umabot ng 75 km per hour. Ito ay kumikilos generally pa northwest sa bilis na 20 km per hour. Nakataas pa rin sa signal number 1 yung mga babanggitin natin na mga probinsya. Southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan, kasama dito yung Cuyo, Cagayan Silio at Calamian Islands, and southern portion ng Masbate. Sa Visayas, signal number 1, itong southern portion ng Eastern Samar, ganun din sa southern portion ng Samar, Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique, kasama ang Caluya Islands, Aklan, Biliran, Bohol, Cebu, Negros Occidental, Negros Oriental, Leyte, Southern Leyte at Siquijor. Sa Mindanao, signal number 1 dito sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Camiguin at Zamboanga del Norte. Yan po yung mga nakataas sa signal number 1 and wala na pong signal number 2 dahil lumina na po ito. At ang good news din po ay mas
mababa na yung magiging epekto nitong si Bagyong Basyang in both in terms of winds at rainfall. At yan po yung ating update mula sa DOST Pag-asa. Okay, wala tanong lang. Nag-interact ho ba itong si Basyang sa amihan at sa shear line o anumang may kondisyon ngayon ng meron ang ating panahon? Yes po, no? Malaki po yung contribution nitong northeast monsoon or amihan sa paghina nitong si Bagyong Basyang. At yun din po, yung tinatawag natin na cool and dry air intrusion, kapag pumasok po yung tuyong hangin dito sa bagyo, ay mapipigilan yung paglakas pa nito. Kaya ito po yung tumulong din para mas sumina ito ng mas mabilisan. Actually, yung forecast natin, posible pa umabot ng hanggang Sunday yung epekto nitong si Basyang. Pero ngayon po ay posible na as early as tomorrow ng tanghali or hapon ay magiging low pressure area na lamang po itong si Basyang. Kasi dahil malamig. Dahil malamig, medyo nabawasan siya. Ganun ba yun, Sir John? Opo, isa po yun na factor kapag ang warm core po kasi dapat dun sa gitna ng bagyo. Pero ang negative naman din po dito, yung shear line naman, may mga kaulapan po na dala yung shear line, ay posibleng mag-contribute naman doon sa dami ng ulap na associated dito kay Bagyong Basyang. So good news na humina na talaga siya, magiging mahina na rin yung interaction ng shear line at saka itong bagyo. I was gonna ask pa naman, Sir Dan, wala na bang chance na mag-intensify ulit yan? Because, di ba they always say na kapag dumadaan daw dyan sa may yung path ng Visayas area, parang nagpipick up pa daw. Will it or can it still intensify into a tropical storm? Posible pa ba yun? Sa nakikita po natin na analysis at ganoon din yung iba pang atmospheric systems tulad ng binanggit po dun sa question ni Sir Lord, no, ay hindi na natin nakikita na ito ay mag-i-intensify pa dahil sa malamig na hangin at dry air. At ganoon din naman yung tulak ng amihan ay tumutulong para hindi na ito mas lumakas pa. Sir John, alam natin na for the longest time nasanay ang mga Pinoy na tumitingin lang tayo sa wind warning signals, ano? Pero ang 200 mm of rain in a span of, let's say, 3 hours na tuloy-tuloy, sir, mapaminsala po ito. At, tama, parang red rainfall warning na ang katapat nito, sir. Tama ho ba? Opo, tama po yun. Pero yung range po natin na at least 200 millimeters, ito po yung nasa weather advisory natin. At accumulated po ito for the next 24 hours. Halimbawa, sa loob ng 24 hours, ito yung total amount of rainfall. At yung sa heavy rainfall warning naman po natin, ay kapag greater than 30 millimeters in a span of hour or hanggang 3 hours, mas ito yung heavy rainfall warning din po natin. Ito yung nagte-text sa atin from NDRRMC sa mga cellphone natin na mag-warning. So yun po ay mas maiksing time period. Sir Dan, may mga paalala po ba dun sa mga kapatid natin na nakatira sa tabing dagat? May mga warning po ba sa ganyan? Opo, meron po tayong storm surge warning na kaka-lift lang po. Ibig sabihin ng lift natin ay ibinaba na natin yung warning natin sa storm surge. Ito pong storm surge, ito yung hampas ng alon na tatama sa mga dalampasigan natin. At tinatawag din po natin ito na daluyong. At yung gale warning naman natin, ito yung kapag pumalaot po tayo, yung taas ng alon na may encounter kapag, halimbawa, nangisda or naglayag yung mga kababayan natin. At lifted na rin po ito. Pero, mag-ingat pa rin po kung papalaot tayo kasi hanggang 4 meters pa rin yung pinakamataas na alon na pwede nating ma-encounter. Isipin mo, Roro vessel, ano? Walang kahit anumang weather na problema, pero matataas yung alon dahil sa amihan. At Ingat pa rin po. Ingat pa rin. So mga maliliit na mga seacraft po ay binibigyan po ng abiso na umaari po ay huwag muna maglayag. Sir, dyan malapad pala. Gano'ng kalapad po ang diameter nito, sir? Well, yung diameter po nitong si Basyang dahil sa paghina niya ay hanggang 330 kilometers na lamang po mula sa sentro. Alright. May tanong ka ba kay Sir John? Maraming salamat sa inyong panahon, Sir John Manalo, ang ating Pag-asa weather forecaster. Time out muna, marami pa kaming kwento sa inyo tulad po ng sunod yung mapapanood. Global headlines from the Associated Press at magbabalik po ang Afternoon Delight.
This is AP News Minute. Iran and the United States are set to hold nuclear negotiations on Friday in the Middle Eastern country of Oman. Tensions are high after Iran's bloody crackdown on nationwide protests. President Donald Trump told NBC News that Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, should be very worried. Trump border czar Tom Homan says 700 immigration officers will be pulled out of Minnesota immediately. State and local officials agreed to cooperate by turning over arrested immigrants. NBC Today host Savannah Guthrie sent a public message to her mother's kidnapper. She said the family is ready to talk, but wants proof that 84-year-old Nancy Guthrie is alive. Authorities believe she was taken from her home in Arizona against her will. The sport of curling kicked off the competition at the Winter Olympics in Italy. The opening ceremonies are set for Friday in Milan. Alright, this is still Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. Alright, on to the news. The report on the dismissed impeachment complaints against President Marcos will be discussed in House plenary next week. This early, the chief executive believes that the charges are mere distractions and will be struck down with finality at least for this year. Para bigyan ng mukha ang balita, ito po si Mobile Journal, Julie Baiza. Muling dumalo sa panibagong public engagement si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Masigla si Pangulong Bongbong Marcos nang humarap sa groundbreaking ceremony ng pamantasan ng lungsod ng Maynila College of Allied Health Sciences Building. Pagkatapos niyan, binisita rin niya ang ospital ng Maynila. Ito na ang ikalawang araw na lumabas ng Malacanang ang Pangulo, halos 2 linggo matapos magkasakit ng diverticulitis. Nagpaunlak pa siya ng panayam sa media. Sa pagkakataong ito, nagsalita na siya tungkol sa nabasurang impeachment complaints laban sa kanya. I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint and I knew that I would be all right in terms of the impeachment kasi wala naman, there were no real grounds for the impeachment. It was a political move. We can get on with our work, because these things are distractions from the things that we were doing. Pero pagdating sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, tikom na ang Pangulo. No, I have no reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. Pabayaan mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. So let's let them do their jobs. Mula sa Maynila, tumuloy sa Makati si PBBM kung saan pinangunahan niya ang oath-taking ceremony ng mga guro at school heads ng DepEd NCR sa ilalim ng Expanded Career Progression. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Meantime, the Office of the House Secretary General has officially transmitted the 2 impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte to the Speaker's office. SecGen Cheloy Garafil said the documents were forwarded after verification. For his part, House Justice Committee member Terry Redon said the complaints are expected to be included in the plenary's order of business as early as February 9. Redon added that 1/3 of House members could still endorse the complaints for direct transmittal to the Senate. The first complaint was filed by members of the Makabayan Bloc, while the second complaint was filed by civil society groups. Usapang Vice President Duterte impeachment pa rin ang tampok sa isang talakayan or forum. At para sa detalye kung ano napag-usapan, kausapin po natin ang ating Mobile Journal na wala sa ICI, Arles de los Santos. Arles, okay, ano-ano yung mga natalakay doon sa forum? Bird, alam nyo, naging mahaba yung talakayan sa Quezon City doon sa isang forum. Kasama nga ang dating mga mambabatas na sina dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dating Representative Liza Maza at Mike Defensor, kung saan itong sina Maza at Castro ay naniniwala na malakas ang basehan ng kanilang mga reklamo laban doon nga sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte na tinawag nga nila itong round 2 ng kanilang reklamo, na ayon sa kanila, umaasa sila na lulusot nga ito sa House Committee on Justice ng Kamara na kabaligtaran na nangyari doon sa impeachment case ni Pangulong Bongbong Marcos. Isang taon yan mula nang maglapse yung unang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte.
kasama diyan sa kanila paniniwala, Lord at Denise, yung pagpapaliwanag daw nito ni Duterte kung paano nga ginamit yung 612.5 million pesos na confidential at intelligence funds ng mga ahensya na kanyang hinawakan noong 2022 at 2023 na kung saan nga meron daw ilang mga questionable na mga resibo at mga aktibidad na parang copy-paste lang daw no, ng dalawang ahensya para doon sa DepEd and OVP na hanggang sa ngayon daw ay hindi nabibigyan ng malinaw na tugon ni Duterte at paliwanag kung paano nga ba ito. Pero ayon kay dating Representative Mike Defensor, no, na tila daw may double standard ang magiging approach dito ng Kongreso dahil yung confidential fund ay nanggaling daw sa contingency funds din ng office ni Pangulong Bongbong Marcos. So sa opisina din daw niya ito nanggaling at bukod dyan, meron daw iba pang mga ahensya ng pamahalaan na mayroon pang mga unliquidated funds kagaya na lamang ng DPWH at DOJ na maaari rin naman daw silipin. Kaya naniniwala si Defensor na gagamitin daw ng administrasyon ang lahat ng mekanismo nito para masigurado nga na mapatalsik sa pwesto si Duterte at anya masolo raw o maging libre sila para sa paparating na eleksyon sa 2028. Okay, ito lang, inanunsyo ngayong araw lang ni House Sec Jen Cheloy Garafil na na-transmit na sa Speaker's Office yung complaint na ka-file lang. Pero ang mga representante ng makabayan, gaano raw sila ka-confident na magkakaroon ng patas na pag-ano ang Justice Committee dito? At least for them, Lord, no, yung kanila daw na mga ipinail, halos kaparehas naman na talaga doon sa kanilang isinampa last year, no? Meron nga lang mga karagdagan doon sa iba pang mga reklamo kung saan meron na din silang parang inadapt na rin nila yung statement o yung salaysay nito ni Ramil Madriaga na self-confessed bagman no ni Duterte na nagsabi nga na yung funds daw na ginamit para sa bid ni Duterte noong 2022 ay nanggaling umano sa mga Pogo-related personalities, no? At may mga drug lord allegations pa nga, though yan naman ay nauna nang itinanggi ni Vice President Sara Duterte at sinabi na handa raw sila na humarap at harapin yung mga magbigay ng mga patunay sa oras na magsimula nga yung mga paglilitis. Pero tinawag nila ito na round 2 and if you remember it last year, mabilis na lumusot sa Kamara itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte pero kailangan lang talaga natin tutukan syempre yung technicality nito, no? Kasi merong long form and short form ng impeachment process kung saan mas na medyo na technical talaga yung Kongreso sa inilabas na utos ng Supreme Court, though sinasabi naman no, na yung desisyon na yon ng Supreme Court ang sinasabi lamang doon sa technicality issue. Pero hindi daw nito inabsuelto si Vice President Sara Duterte sa mga kamalian at posibleng kaso na inihain laban sa kanya. May nagtanong ba kay Mike Defensor kung nasan si Orly Gotesa? Hindi, joke lang, Arles. May nagtanong ba tungkol kay dating congressman at dating cabinet secretary Mike Defensor kung may mga plano pa ba sila ng mga protesta ng pagkilos in the next few weeks gaya nung nangyari nakaraan lang, no? Nakamotor sila. Hindi natin natanong yan, Lord, kung meron pa nga silang mga paparating na mga plano, pero medyo nahapyawan niya kanina no, na hindi na nga daw nila idiniretso yung pangatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos due for some reason kasi naniniwala siya na political pa rin daw ito no, on its nature. Pero yung sa side naman na makabayan, kung hindi raw mangyayari o gagawin yung tamang mga aksyon, syempre may mga paparating pa rin daw na posibleng mga protesta no, para daw ihayag ng publiko yung kanilang pagkadismaya rito. At kabukod pa dyan, syempre, February 9, aasahan na maisasama na sa agenda or order of business ng House of Representatives itong dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Aba, ginamit niya pala yung term na the worst impeachment process. Correct. Grabe. Oh. Okay. Sorry, ako Arles, isa lang, no? Yung mga complainants, katulad ng makabayan, did they also say kung ano yung ina-expect pa nalang, let's say, challenges dito sa impeachment complaints? I mean, technicalities aside, dahil ito yung sa SC noon, di ba, yan yung calendar days and what not. Meron pa ba silang ibang binanggit bukod dyan?
May nabanggit sila, Denise. Actually, ayon kay dating Representative Liza Maza and dating Representative Franz Castro, no, kung hindi raw mangingialam itong si Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment complaint na ito, hindi raw magkakaroon ng problema dahil parang last year daw, medyo in her term, no, nagdili-dali o tila nagdalawang isip pa yung Pangulo kung ano nga yung magiging action dito. But of course, the House is an independent body for them at least, no? And inaasahan nga nila yung fair na paggulong nitong impeachment. Actually, meron din sila naging tugon doon sa nakaraan lamang, no, na site or reason ng House of Representatives na tinawag na insufficient in substance. Yung impeachment complaint naman kay Pangulong Bongbong Marcos, ayon sa kanila, miracle daw kung lulusot pa nga sa plenaryo itong reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano nga pala ginagawa dyan ni Atty. Luc Espiritu? Doon sa forum Siya yung naging moderator, Lord, so far. Oo. At ito ay organized, anong klaseng forum? Legal forum ba ito o parang one of those kapihan things? It's one of those kapihan things, Lord, and actually dapat kasama din dito si dating Senador Antonio Trillanes pero hindi siya naka-attend dahil daw may flight. Gayon din si Akbayan Representative Percy Sendanya na hindi naman natin nakumpirma kung ano ang dahilan ng kanyang hindi pagsipot doon sa forum na iyon. Alright, maraming salamat at happy weekend sa bagong gupit na mobile journal, Arles de los Santos. Parang marine. Naisingit mo ba talaga yun, no? Alright, here now is a quick rundown of more stories on One News. The camp of former President Rodrigo Duterte has once again filed an appeal before the International Criminal Court. It seeks to reverse the ICC's decision upholding his pretrial detention. Digong's lawyer cited a medical report by a neurologist and a neuropsychologist claiming he suffers from cognitive impairments that make him incapable of evading custody or interfering with proceedings. They are asking the appeals chamber to overturn the ruling and order Duterte's immediate interim release to a state party willing to receive him. The unemployment rate in December 2025 held steady at 4.4%, unchanged from November. This figure translates to about 2.26 million jobless Filipinos. The services, agriculture, and industry sectors accounted for the largest shares of employment during the month. Many public markets have now transitioned to the digital world. Ibig sabihin, gumagamit ng mga QR at kung ano-ano pang mga digital monetary platforms. What about areas with weak or no internet connection? And News 5 correspondent Gerard de la Peña has the report. Mamamalengke pero walang cash? No problem, dahil maski mga palengke ngayon, high-tech na. Inulunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Department of the Interior and Local Government ang Paleng QR program noong 2022. Maski mga nagtitinda sa palengke, tumatanggap na rin ng bayad gamit ang mga e-wallet o apps ng mga bangko. Para kay Jessa na nagtitinda ng gulay sa Kamuning Market sa Quezon City, malaking tulong ito. Hindi na nagsusukli. Mostly kasi hirap kami sa barya ngayon. So, di ka na magsusukli. So, mas convenient naman po talaga. Sa ngayon, mahigit 900 palengke na sa buong Pilipinas ang nasa ilalim ng Paleng QR program ng BSP. Humingi na rin ng tulong ang BSP sa Department of Information and Communications Technology. Talagang kailangan namin yung help ng DICT for connectivity. We're listing down all the places na medyo mahina yung connectivity and they will be helping us. Ilan sa mga priority areas ay ang Metro Manila. Kabilang na dyan ang palengke ng Pasig kung saan maraming dead spots. Magbibigay ang DICT ng satellite internet connectivity, fiber o LTE connection. Depende sa magiging pangangailangan ng isang palengke. Sana, pag lumabas na yung e-receipt at saka e-invoice, kung electronic na yung cash mo, electronic na rin yung resibo mo. Kapag nakapagbigay na rin ang listahan ng BSP sa DICT ng mga palengke mangangailangan ng internet connection, maaari nang makakuha ng pondo mula sa Department of Budget and Management. Bukod sa pagsasaayos ng signal, marami pa rin dapat gawing trabaho ang Bangko Sentral para maengganyo ang mga Pilipino na gumamit ng teknolohiyang ito. Kabilang na ang mga nakatatanda. I noticed then when we go back, so at least nandun naman na the QR code is accessible. Yung senior citizens are more hesitant to use. So yun talaga, there's like an age generation na we have to, maybe I'm not sure if we have to focus on the senior citizens on how they should
use QR code. Parami na ng parami ang gumagamit ng digital payments. Ayon sa datos ng BSP noong 2024, mahigit kalahati ng mga transaksyon ay digital na. Samantalang kung pagbabasehan ang halaga ng ginastos gamit ang digital payments, umaabot na ito ng halos 60%. We also now give you a quick look at stories from our media partners. On the Philippine Star, the Sandigan Bayan has affirmed the case against former Senator Bong Revilla in connection with an alleged ghost project in Bulacan. The anti-graft court has also denied Revilla's motion to transfer detention facilities from the new Quezon City Jail in Payatas to the PNP Custodial Center in Camp Grame. And on Business World, one headline reads, most runways to be upgraded to accommodate narrow-body jets. The Transportation Department said it will embark on a runway upgrade program to make most Philippine airports capable of handling single-aisle jet aircraft like the Airbus A320 or the Boeing 737. This means runways will now be brought up to the 2,100-meter standard. This DOTR initiative is being positioned as a means of ultimately lowering air ticket prices. For more details of these stories, you can visit the social media pages of the Philippine Star and Business World. Do check out as well the social media platforms of One News PH for the very latest news. In other news, the U.S. President Donald Trump has invited the Philippines to join its Board of Peace to promote global peacekeeping efforts. Philippine Ambassador to Washington, Jose Manuel Babe Romualdez, said Trump sent a letter to President Marcos inviting him to become a member of the board. He added that the Philippines is considering how it can contribute, possibly through human resources rather than financial commitments. This is something that the Philippines can be part of, then very likely we'll accept the invitation. Again, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back. February 6th, 1911. I'm gonna do it just one more time. You ain't seen nothing yet. President Ronald Reagan, who led the United States into the final years of the Cold War, is born in Tampico, Illinois. The former movie actor is credited with contributing to communism's collapse and shifting American politics to the right. 2000. I am honored today to announce my candidacy for the United States Senate from New York. First Lady Hillary Clinton launches what turns out to be a successful bid for the U.S. Senate in New York State. 7 years later, Senator Clinton announces she's running for president. 1952. Britain's King George VI, who ruled during World War II, dies at age 56. George's daughter becomes Elizabeth II. 1895. Babe Ruth, Baseball Hall of Famer and one of America's most iconic athletes, is born in Baltimore. And 1945. Bob Marley, the singer-songwriter who's considered reggae's biggest star, is born in Jamaica. Today in history, February 6th. Mike Gracia, The Associated Press. Afternoon Delight, yan po ang pangalan ng show namin at papasalamat po kami for staying with us. Lourdes Vera po. Denise Tan. At masaya siya. Oo, syempre, dahil ang ating panapos ngayong linggo ay another delight na pasok pa rin sa ating theme na adobo. So we have adobong puset and adobong kangkong. Gusto ko yung social na pagkasabi na adobong puset. Adobong puset. Paano ba dapat? Pakita natin. Adobong, paano mo sinabi yung kangkong? Kangkong. Kangkong. Yung ano, di ba? Yung malaking... Ay, pwede daw kutsarahin. Sige, ipakita nga natin. Ganun mo ng konti para makita yung shirt. Kutsarahin ko daw eh. Ayan. Ayun, yun o. Teka lang, baka lang Nakarami umapaw. ako sa kanin pag adobong pusit. Yun o. Yun ang masarap yun. Meron tayong kasamahan sa kabila, si Noli, taga Cavite. Favorite expression niya, naku, mas malabo pa yun sa sabaw ng pusit. Ay, ito yun. Ngayon lang ako nakadinig ng gano'n. Oo.
Basta gusto kong tikman. Ito talaga yung, parang kahapon, Ay, shucks. yung adobong chicken feet. Pang date din to eh. Ay, Parang yung- teka lang, mahirap pala tikman to. Parang squid ink pasta. Oo. Okay lang yan. Mahirap tikman. Teka, ano na lang. Madadaan Isang sa maliit kagandahan lang. ni Denise ng Isang lahat maliit ng mga lang. bagay na yan. Diba? Ako, di. Pasinsahan tayo. Yan. Ito yung magandang luto. Kasi ang problema sa squid, pag na-overcook mo siya, Yes. para siyang goma. Tama. Tsaka masarap sa adobong pusit, maliliit lang na pusit. Pero kasi ginagamit iba eh, kasi laki ng mga yung parang nang bibili mo sa Araneta. Yung pang-stuffed. Ano Oo. tawag doon? Ini. Oo, Ano matawag doon? basta yung malalaking pusit. Oo, yung nilalagyan ng ano. Di kung na ano. pusit minsan yun, parang cuttlefish na iba. eh. Ayun. Sige, habang na-enjoy namin ang ating merienda, di na merienda to eh, aming meal of the day, daanan natin ang ating mga stories on social media. First one on CNN.com, why wired headphones are swinging back into style. Ibang mga batang mga singers sa Hollywood, mga artista sa Hollywood, have been spotted na yan ang ginagamit nila ngayon. Ano? At hindi ko alam kung ito ay parang an attempt to be retro. Okay. Of course, bawat generasyon lagi may gano'n na parang rose-colored lenses looking at the past. Pero kung ako tatanungin mo, buong buhay ko, may Walkman ako. Alam mo yung... Oo naman. Hindi pa uso yung mga earbuds soon eh. Talagang yung headphones mo manipis na headphones. Yes, bakal pa talaga. Oo, inabutan ko naman yung magkamagalala. At yung cassette mo na auto-reverse na Sony, nako, Diyos ko. Social mo naman. Hindi na ako babalik doon. Okay na ako sa wired. Evolusyon ng daigdig. Tawag dyan. Ako naman, ang nadidinig kong mga rason ng mga tao online, yung mga nakikita ko, is para daw mas obvious na either they're listening to something. Huwag mo siya kausapin. Oo, wag mo akong kausapin, parang ganon. Kasi mahirap nga naman yung minsan, you know, you're busy listening to whatever, may that be work or for pleasure, diba? Tapos merong nambubulabog. Para mahalata ka na ayaw bang magpakausap, alog mo yung ulo mo. Ano? Oh, sabi mo na, hindi, gano'n ka na lang. No, gano'n ka lang. Alis. Or, Oh. ang downside lang nito, kailangan mo pang i-charge, supposedly. Yeah, that's right. Oo. At parang nangyayari sa akin ngayon. Ano? Isa na lang yung Apple AirPods ko. Ay, parang Ganda, nagparinig diba? siya para sa birthday niya. Hindi, wala na siyang kapartner. So, mono na lang siya ngayon. Okay. Pero yung mga material na bagay na yan, pera, hindi ka mapapasaya. Tingnan mo ito sunod na item Oo, according to Elon Musk, ito po istorya natin on the Philippine Star via Life. He is not happy being super rich. So, biruin mo, may Aba naman. $668 billion. Correct. Tapos, dose-dose na yung anak mo na yung mga pangalan ay X, XYZ, X88, at kung ano-ano pa. Actually, yung ano nga, no, yung mga tao online, mga netizens na nabasa nila yung statement ni Elon Musk. Kasi I believe nung pinost niya yan, parang may sad face pa ata. No, so parang tinatanong tuloy ng mga netizens na, are you worried about how you'll keep a roof over your kid's head? Nope. Then stop pouting and count your blessings. Dahil ang karamihan naman ay talagang pinoproblema kung paano, hindi lang paano planuhin ang buhay o yung future ng kanilang mga kids. Yung iba talagang how they will survive the day. Ang ganda pa ng sinabi niya, whoever said money can't buy you happiness, has it, knows something definitely. Kasi, alam mo, wala kasing spiritual practice to si Elon Musk. Si Bill Gates, kahit pa paano, may foundation siya. Contributing to the worldwide eradication of, I think, certain diseases, sa third world, halimbawa. Si Elon Musk walang ganyan eh. So kailangan niya maghanap ng bagay na that goes beyond him. Ako naman ang iniisip ko, because he has so much money, everything is within reach. Kumbaga, yung wala ng excitement or wala ng,
kumbaga tayo, kung gusto nating magbakasyon o may pinag-iipunan kang bagay, magiging masaya ka once makuha mo yon kasi may fulfillment. Correct. Ito parang kahit humurap lang siya, kaya nang humarap, mag-appear magically sa harap niya yun eh. Panoorin niyo yung About Schmidt na pelikula. Makita niya na bakit umiyak si Jack Nicholson doon sa dulong part ng pelikula. May naapektuhan sa isang buhay. With all his billions, marami siyang buhay na maaring mabago. Instead of supporting mga right-wing conspiracy groups. Ayan. Ito, hindi to writing, pero itong susunod nating story on the Philippine Star, this is about a new cinema that is opening in Intramuros this March. Oo. So kahit pag masyal-masyal ka doon at gusto mong manood ng kung ano mang trip mo that day. Hindi naman ito ginawa ng mga Diskaya, no? Teka, hanapin kung ayaw mag-open. Ayan, okay. So it will be opening a new home for cinema in Metro Manila where stories come alive on the big screen with the historic walls of Intramuros. So, di ba? Ganda ng mo. Yan ba yung pinoproject nila sa literal na pader, yung mga pelikula? Kasi ginagawa yan sa mga small towns doon sa Italy. Pero mukhang may pa rin eh. Yung matawag doon? Yung Projector? screen. Oo, mukhang yun pa rin eh. So it's the original Cinematheque Center Manila. Okay. Yes. This will be located along TM Calo Street in Ermita. Sabi Intramuros daw. Teka Yung nga. Calaw. Doon sa yan? Dating So may... dating film sa dating Casino Espanyol. Yun nagkakamali. Espanyol. Okay. Espanyol. Okay. So those ayos are- yan kasi alam mo, ang mahal-mahal ng mga sine ngayon. Sinabi mo pa, So maganda na may pagkakataon rin lang naman, i-expose natin yung sa maraming tao kung may ganyan to brilliant art cinema. No? Kasi madali na lang mahanap yung mga pang-entertainment lang, pero yung malalim na cinema that can actually change your perception of the world, yun ang kailangan. So 8 days ago, before Valentine's Day, ito na po mga kapatid, ang palaging tagos sa puso na I Saw the Signs. So kumakain. Today's edition, Tinistan. Today's edition, What is it? Valentine's Day shows with a twist. Ano kaya itong mga to? Ano? Okay, ang una, wala naman talagang twist, but it's twisted in a very good way because it brings together legends. So national artist Ryan Cayabyab's Maestro Class concert series returns on February 13 to 15 at Rockwell with Basil Valdez, Celeste Legazpi, and Ogie Alcacid. Nako. Featuring the music of George Canseco, Jose Marie Chan, and Willie Cruz. Stig. Alam mo, if only for Basil and Celeste, nabihira na mag-perform ngayong concerts, worth it panoorin yan. Magkano kaya yung ticket? Oo nga, interested din ako dito. So, mismong Valentine's Day ba yan? Ano ba nakasulat na na date? Oo, 13 to 15. So, 2 buong days pa talaga. weekend. Ayos. Tama ba? 14 is sa Saturday, di ba? Oo, that buong weekend to. Wala, Sabado yun. Oo, nako. Sige, silipin natin yan. Madaming mga legends dyan. Ito, next natin. Ampalaya Monologues. Pag-ibig lang yan, malayo sa bituka. On February 15, Teatro Marco, Maginhawa. Caption nila, nagbabalik ang Basag Trip Show para sa mga umay na umay sa tamis ng Valentine's. This time, mas pinasaya ng stand-up comedy, improv, monologues, spoken word, music, and drag. Okay yun Pero kung hindi kayo masaya, huwag niyo basagin yung trip ng iba. Kasi balang araw, masisira din ang mga relasyon nila. Ay, grabe siya. Oh. Walang forever. Oh, kanya-kanya ng trip. Bakit ba? Okay, finally, Carino Brutal on February 14 at Okada, Manila. Featuring Apo Hiking Society, Mitch Valdez, Fedelos Reyes, and the company captioned with love songs with a side of saksak. Carino Brutal is that kind of Valentine's night where lambing turns to landian, kilig meets kulitan, and love admits it can be a little savage. A night of love and loathing. Aba, because love isn't always sweet, sometimes it's brutal. Ba? Love is a 4-letter word. Gusto ko yun. And so is? So is hate. Oh. And the one that starts with the letter F. Fine. Fine.
Tsaka fire. Tsaka fire. Kailangan mo yan sa love. Madaming fire. Tsaka fang. 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 Oo. Smile ka nga. Ay, Wala mamaya pa pang, na. Wala pang pusit. Okay, babalitaan pa natin sila sa mga kakaiba pang Valentine shows in the next few days. Okay, that will have to do it for us this week. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Ako po si Lourdes Vera. Join us again Monday, 2 p.m. Kapatid, we are One News. All sides, all the time. Have a delightful weekend. Ako, delightful lunch ito.